Ayan, hello po. Magandang gabi po sa bawat isa. So I hope that you're doing okay sa gabi pong ito. So isang reaction naman po dyan para po sa lahat. Kung tayo po ba ay nasa Zoom? Ayan. Amen. So kamusta naman po ang ating linggo, ang ating buong week? Ayan, so I hope na tayo po ay ayan. So sabi ni Little Shepherd sa ating official GC, so saan po ba tayo nanonood sa mga oras pong ito? Tayo po ba ay nasa bahay, nasa labas? Ayan, tayo po ba ay pauwi sa ating trabaho? So let us know in the comment section po. Can you please share nasan po kayo sa mga oras pong ito as habang nakikinig po sa ating Bible study. Ayan. So ayan. Yan, magandang gabi, Sister Katrina. Ayan, so si Sister Cecilia. Hello din po. Ayan, and hi po. Ayan, pasensya na, medyo maingay sa aking end. Kasi actually, ako ay nasa church. Ayan, so from Sister, from I don't know kasi kung he or she, no? So, from Pipa Gagaram. So, nasa Taguig siya. Wow, pakalayo. Ayan. So, then, si Sister Kristen, Laguna. Wow, hello po sa mga taga Laguna. Ayan. So, ako po ay from Cavite. Ayan, so, ayan. Sa bahay here, sa Laguna din. Ayan. Home po sa Taguig. And wow, meron tayong kasama all the way from Mindanao. Hello po kay Sister Alessandra. Layo all the way from Davao del Sur. And ayan, Sister Manalyn, all the way from Pangasinan. Wow, talagang umaabot ang Bible study natin with Little Shepherd from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakakatuwa. And ayan, so si Brother JB from Leyte. Wow. Hello po sa mga taga Leyte. Ayan. Di ko alam kung tama ba yung kung anong language ba yung maayong gabi sa inyong tanan. Yun, I don't Ayan, from Leyte, all the way from Bulacan. Oy, Bacoor, Cavite, may natural man-made swimming pool tuwing umuulan. Hello po, Brother Marbs. Magkaano pala tayo? Magkalugar. I'm all the way from Cavite din also. Ayan, yes. Ang lugar na laging binabaha. Bacoor, Cavite. Ayan. Sige po, sa mga kaya pong mag-on cam, baka po kaya ng iba sa atin na mag-on cam. Ano po, alam niyo po, yan, again, in behalf of Little Shepherds po, so we would like to greet you a blessed evening and welcome po sa ating 12 weekly Bible study. Ayan, hello po meron tayong first time joiner. Hello po, Sister Melanie Galianga and kay, Jareen from Negros Oriental. Ayan, so magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. So I think Little Shepherd, pwede na ba tayong mag-start? Ayan, sige po sa mga ready na pong sa mga ready na po, isang heart reaction naman po diyan para po let me know kahit po hindi naka-open yung ating camera ay alam ko pong you are ready. Wow, maraming salamat po sa inyong heart react. So, muli magandang gabi po sa bawat isa. So, I would like to introduce muna po myself. So actually, this is the third time na naka-attend ako ng Little Shepherd's official Bible study. So and I'm really privileged and thankful for this opportunity kasi kahit na bago lang ako ay binigyan ako ng pagkakataon ni Little Shepherd to share. So I'm Sister Ann Estolera from all the way sa tabi nga ni Brother Marbs sa lugar na laging binabaha from Cavite.
Ayan, a teacher by profession po. Ayan, so kasama po natin si Little Shepherd in this GC habang tayo po ay nagkakaroon ng weekly Bible study. And let me know in the comment section po. So mamaya po kasi meron tayong question and answer. Ayan, so kung medyo nahihiya po tayo, so pwede po tayong mag-chat or you can just use the raise your hand button po to volunteer. So again po, since magkakaiba man po tayo ng lugar, pero ayan po. So, wag po tayong mahihiya, especially tayo po ay nasa gawain ng Panginoon. Ayan. So, ayan. So, let me start po with a simple question. So, kailangan ko po ng at least 2 to 3 volunteers, I guess. Hello po kay Sister, ano yan, Lay Sunes, all the way from Cagayan de Oro. Ayan, so my question po, ayan, so I would be reading your answers po at kung may gusto pong mag-unmute, please let me know and let Little Shepherd know in the, ano po, in our screen. So ang question ko po is, um, sabi po doon, paano po kapag halimbawa, instances na kung saan sumali ka sa isang paligsahan today and you found out that you won 1 million pesos. Again, nanalo ka ng 1 million pesos sa isang contest. So ano po yung unang gagawin mo? What would you do kapag makareceive ka ng 1 million pesos? Sige po. So baka po may gustong sumagot or magtaas ng kamay. Titingnan po muna, sabi po ni Brother Raymond, titingnan po muna kung legit. Yes, of course, dahil alam naman natin marami ng scammer ngayon. Eh, paano kung Brother Raymond kung legit talaga siya? As in, nakakuha ka ng 1 million pesos. So the question is, ano yung unang gagawin mo? Sabi po ni Brother Marbs, wow, I agree with this one. Babayaran yung mga utang. Yes, totoo yan. Ano pa po? So kung nahihiya, ayan, sabi po ni Sister Katrina, thank you, Lord. Aalis ng Pilipinas. So, sabi din ni Brother Reimer, wow. Wow, may balak to si Brother Reimer na mag-travel. Yes, travel. Yes, of course. Ayan. So, may hahabol pa po ba ng sagot? Ayan. Thank you so much po. Kung nahihiya pa rin po ang bawat isa sa atin. Pero again, maraming salamat po sa lahat ng nag-comment ng ating question. Now, maybe you are wondering, bakit tinanong kaya ni Sister Ann yung ating, yung question na yon sa bawat isa sa atin? Pagpapagawa po ng church namin. Wow, amen. Think, parehas tayo dyan. Kasi, ayan, yes. Alam ko pas pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen. Ayan. So sa gabi pong ito, allow me to share the screen. So ang atin pong pag-aaralan po sa gabi pong ito ay mula sa isa sa mga magagandang kwento sa Bible na kung saan it is found on the book of Luke. Ayan. So let me know, visible na po ba yung aking screen? Pwede po bang makakita ng isang like sign? Kung visible na po yung ating screen. Ayan, thank you so much, Brother Raymond. And sa iba po na narinig. Ayan, so maraming salamat po. So, ayan. So, if you are reading kung ano po yung aking nasa screen, so ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito is about the parable of the rich fool. Ayan. So, if you have your Bibles with you, at although nasa screen naman siya, so tayo po ay maglalakbay. Superbook tayo ngayong gabi. Our story can be found in Luke chapter 12, verses 13 to 21. So, samahan niyo po ako sa pagpapasa ng ating story sa gabi pong ito. Ayan. So, ayan. So, again po, pasensya na po medyo maingay kasi ongoing po yung aming practice for Sunday. So, pero naririnig po ba ang aking boses ng clear? Let me get another like sign po. Kung rinig naman po. Ayan. So, thank you so much po. So, let me read po yung ating scripture for tonight.
So sabi po sa verse 13, someone in the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Jesus replied, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Then he said to them, Watch out, be on guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possession. Verse 16, and he told them this parable. So the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. Rich towards God. He thought to himself, What shall I do? I have no place to store my crops. Verse 18, then he said, This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, You have plenty of grain laid up for many years. Take life easy. Eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool! This very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? And for the last verse, verse 21, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, but it is not rich towards God. So let me just utter a short prayer. Heavenly Father, we just want to thank you for the reading of your Holy Scripture tonight. Ang aming pong dalangin ay patuloy na buksan mo po ang aming puso, ang aming isip, O God, sa aming pong mapapakinggan sa oras pong ito, Panginoon. And Lord, as we continue to dwell about the parable of the rich fool, hayaan mo po na tumimo po ang bawat mensahe, Panginoon, na iyong ihahatid sa gabi pong ito. Use my life, Panginoon, na hayaan mo na ibaba mo po ko sa pinakamababang kalagayan. And let thy words that come from my mouth be your words, Panginoon. Salamat po sa iyo po ang papuri pa salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, just a brief background po nung ating kwento. So, para magkaroon po tayo ng idea kung bakit nga ba ito yung ating parable sa gabing ito. So, the context po nung ating story is, ang main character natin dito is the Lord Jesus Himself. So, sa kung saan, in this certain scenario po, He was asked by someone to settle an inheritance dispute. So sa Tagalog po, pag sinabing inheritance dispute, ito ay pamana. Amen po. Ayan. So, according from the Google, or sabi po, pag sinabing inheritance dispute, it is a disagreement among potential beneficiaries or family members about the distribution of a deceased person's estate. Okay, so I would like to highlight the word distribution of deceased person's estate. So technically, nangyayari po ang issue or ang essence story ng inheritance kapag halimbawa po, for example, kung meron pong mayaman kang nanay or tatay or kamag-anak, tapos nagkaroon ng pagkakataon na siya po ay namatay. So technically, lahat po ng kanyang pagmamay-ari, lahat ng kanyang property, so yun po ay ibinabahagi or dinidivide equally according po doon sa mga closest o yung family. Ngayon, sabi po doon, but instead, he used this opportunity to warn about greed and the illusion of security in possession. So technically, parang ang naiintindihan ko on this part is, itong nag-a-ask kay Jesus na kung saan tumulong sa paghahati po ng kanyang pamana is somehow, ano po siya, selfish. Di pala somehow. Selfish talaga siya, tsaka in need. Kasi, for asking someone like Jesus para i-settle or tulungan sila na i-divide yung mga properties na yon ay somehow na ano po siya, big deal. So, ibig sabihin, ang tinutukoy natin dito maaaring is itong lalaki na kasama o nagtanong kay Jesus is sobrang yaman. So, on our world o sa ating present times, maaaring ito ay kasing yaman ni Henry C. O halimbawa, ito ay maaaring kasing yaman ng well-known issue ngayon. Maaaring ito ay isang contractor ng DPWH. Amen. So, ayan. So, yung issue ng DPWH na hindi matapos-tapos. Ngayon,
So since okay na po tayo sa context ng story, so ngayon po, instead of responding doon sa request ng lalaki po na to, what Jesus did is, binigyan niya ng isang talinghaga or binigyan niya ng isang example itong lalaki na humihingi sa kanya ng tulong. Ngayon, so ito po yung pag-aaralan natin sa gabing ito. So for tonight ay iisa-isahin natin at the same time ay bubulay-bulayin natin kung ano nga ba yung totoong story or kung ano yung nais ipahiwatig ni Jesus dun sa story na to. Ayan. So I would be sharing the four main points for tonight. Ayan. So number one is ayan. Pwede bang Little Shepherd magtawag ng babasa? Pwede naman, no? So, pwede po bang magbasa ng number one? Para naman po tayo ay may participation at pwede ba? Or kayo po ay mahiyain? Yes, pwede naman. Sige po, Brother Reimer, thank you so much. Can you please read number one po? Okay, number one, the danger of greed, verses 13 to 15. Greed blinds us to what truly matters. Wealth cannot give life meaning. Amen. Thank you po. Thank you so much, Brother Reimer. Okay, so kung babasahin po natin yung context kanina, nung 13 to 15, just like what I'm saying earlier, so dito po, humingi ng tulong yung isang lalaki, but instead of answering him directly, so binigyan siya ng Panginoon ng isang story or ng isang, ano po, example. Now, on that matter, sabi po doon, Jesus warned, watch out. So ito po yung exactly na sinabi niyo on the Bible. Jesus said, watch out, be on your guard against all kinds of greed. Kasi po bakit niya nasabi to? Kasi technically, when someone asks you or asks you for help regarding inheritance, so ano pong ini-imply nito? Ibig sabihin siya po ay interesado. Diba ganun naman po yung mga karamihan sa mga teleserye na napapanood natin. Yung kapag sila ay desperado over the context ng pamana, so talagang nag-a-ask sila ng help, minamadali nila yung lahat ng bagay. Pinapabilis ngayon nila. Now, from this one, ano po yung pwede nating matutunan or ano po yung ating pwedeng makuha dun sa verse 13 to 15? Read blinds us to what truly matters. Wealth cannot give life meaning. Kasi ang pagkakaintindi ko dito, Little Shepherd naman is maaaring, di kasi na siya na-reveal sa Bible, no? Pero same sa context ng the prodigal son. So maaaring yung tao na to na humihingi ng help sa Panginoon is di pa talaga patay yung may-ari ng wealth na yon. And for someone to ask you na hatiin na yung pamana kahit hindi ka papatay is an act of disrespect. So ibig sabihin, greed, ano talaga siya? Sakit sa Tagalog, greed. Now, when people are blinded with greed, diba? Basta usaping pera, madalas hindi na nila nakikita or nalalaman ang tama sa mali. Tama po ba? So do you agree with that? Let me just take an example, yung sa DPWH, di ba? So, yung mga contractor, yung ating mga yan, sabi nga Sister Mika, worldly materials pulls us away from the provider. So hindi na nila inisip na pinagnanakawan nila ang mga kapwa Pilipino, but instead, ano yung naging focus nila? Gusto nilang maka-earn ng pera, magkaroon ng kickback. So doon pa lang, 'di ba? Negative na agad siya. At the same time, may nais na agad i-point ang Panginoon sa atin na kung saan maybe at marami sa mga ano po, mga kapwa o sa mga taong na nasa paligid natin ay umiikot po yung isip pagdating sa pera. 'Di ba? Pera, 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 pera. Sometimes ganun kasi, 'di ba? Parang akala kasi natin everything around us revolves around money. Ayan. So next po. Ayan. So I hope po na we are ano po, nakakasunod po tayo. Number two, any volunteer po na pwede. Aside kay Brother Reimer, baka po may gustong magbasa or available. Wala. Ayan. Sige, ano na lang. Ako na lang po ang magbabasa. So, number two is the futility of the earth's riches. So, teacher, Miss Anne, ang ano naman, masyadong ano yung futility. So, sa Tagalog, ibig sabihin po ng futility is kawalang saysay. Ayan. The futility of the earth
earthly riches. So sabi po doon, so doon sa story po ng Parable of the Rich Fool, so yung mayaman na lalaki, so ang binigay na story ni Jesus ay meron siyang abundant harvest. Ayan. So again, so just like what I'm saying, so yung rich man na tinutukoy po dito, dun sa binigay na example ni Jesus is mayaman talaga siya. So sobrang yaman niya. Kasi kung binasa natin yung nung binasa ko yung sa Tagalog na counterpart, ang sabi po doon ay yung kamali o yung kanyang barns ay punong-puno ng ani. So technically, yung barns po dito ay equivalent siya ng bangko. Maaring bangko sa atin. So, maaring sobrang punong-puno yung kanyang bangko, sobrang yaman niya. Amen. Ayan. Sabi po doon, and sabi nga po, di ba, wait lang, sorry. As I was saying, so itong lalaki na to, itong may abundant harvest, so punong-puno yung kanyang bangko. Ayan. So sobrang sobrang yaman. So, maaaring yung kanyang bangko is composed of 6 digits, 7, even 8 digits. Ngayon, so ang focus niya as dun sa verse 16 to 19, so let me read sabi po doon, the ground of a certain man reached an abundant harvest. So sabi niya sa 17, he thought to himself, sa sarili niya, what shall I do? I have no place to store my crops. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger barns. There I will store my surplus grain. So kung mabibilang natin, ilang beses binanggit yung salitang I? Apat na beses po, di ba? So, meaning, on the context of that story, ano po yung iniisip nung mismong negosyante o yung mismong dinidescribe doon? Siya ay selfish. Sabi po doon. So, his focus was only on himself. My crops, my barns, my grain, my goods, my soul. So, kumbaga, sa millennial term, ecology. Yan, bibilisan na lang natin. Now, yun po yung lesson doon. Ecology. So, walang ibang bida kundi ikaw, 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 ako. So, walang ibang doon. Now, sabi po doon, self-centered living and hoarding wealth show misplaced priority. Earthly riches are temporary. Minsan nakakalungkot sabihin pero minsan alam niyo yon, mas nabubulag tayo ng pera na kung saan after arang at the start of your life, wala kang ibang goal sa buhay mo kundi paano ko kikita, paano ko magkakaroon ng ganito, paano ko magkakaroon ng ganyan, 'di ba? Yung parang halimbawa, tapos minsan nakakadagdag pa na kapag halimbawa yung mga ka-batchmate mo o yung sa madaling salita, ito yung mga common problems ng mga kabataan na kung saan yung kapag nakikita nila na yung friend nila is umaangat, kasi tayong mga Pilipino, meron tayong colonial mentality o yung pagiging talangka, na kung saan pag nakikita natin yung iba na merong ganong mga blessing, ang tendency na iingkit tayo, or parang tendency is hinahabol natin kung ano yung meron sila. So, self-centered living, na kung saan at the end of the process or at the end of the day, parang naliligaw ka na at nakasenter na lang yung sarili mo sa pera, 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 something. Sabi nga sa Bible, di ba? The money is the root of evil. Amen. So, pero don't take me wrong hindi po hindi sinabi ng Panginoon na wag tayong magtrabaho, wag tayong kumita, wag tayong yumaman. Pero nagiging mali po kasi ang pera or nagiging mali ang kayamanan kapag katulad nun sa doon sa story natin. So yung nagiging ikaw, ikaw, ako, wala ka ng iba. Yes, sabi nga ni Sister Faith, love of money. So yung mas nagiging mahal mo na yung pera kaysa sa Diyos. Amen. So, yung money, yung nagiging hadlang para hindi ka makapag-serve sa Lord. Ito lagi din yung sinasabi sa amin sa youth ministry na kung saan, minsan yung mga kabataan, umiiwas sila na maglingkod sa Panginoon kasi iniisip nila yung kung ano yung kakainin nila or paano yung nila. Pero 'di ba, nakakalimutan nila na yung mismong nagbe-bless o yung nagbibigay ng blessing, dapat yun yung inuuna mo kasi siya yung nagbibigay, 'di ba? So, ayun siya. So, yun yung na nagiging dahilan na
bago pa nila ma-decide sa sarili nila na gusto na nilang maglingkod, wala na, matanda na sila, di ba? Nandun na. Kaya nga nandun yung word na nasa huli ang pagsisisi. And let us, di ba, lagi din tong sinasabi sa atin na what we have right now, o ano man meron tayo, yan ay temporary lang. Diba? Actually, shinare ko din kasi ito in my Bible study kanina na kung saan yung pong mga bagay na meron tayo, pagharap natin sa Panginoon, pantay-pantay tayo. Amen. Walang mayaman, walang may kaya, walang mahirap, walang diskriminasyon. Pagdating sa pagharap natin sa Panginoon, magkaka-level tayo. So, right now, so si Henry C., pagharap natin sa Panginoon, kapantay lang natin siya. Kaya, sabi po doon, diba, yung mga tao, they are so blinded by the earthly riches, ang tendency, nakakalimutan nila kung sino yung mismong nagbibigay ng blessing. And, naalala ko din sa isa sa mga verse sa Bible, na dapat, let us not store riches na kung saan kayang anahin, 'di ba? Mawawala. Pansinin niyo, ang pera madaling kitain, madali din mawala. Kasi po bakit? Temporary yan eh. Kumbaga parang, ah, ngayon nga, 'di ba? Ang 1,000 mo parang 100 na lang, sometimes 20 na lang. Ang bilis. Ayan. So, next, bibilisan na natin Little Shepherd kasi I know I have a time limit. So, number 3. So, sa verse 20, ayan, sabi doon, the certainty of death. Sabi doon, 'di ba? After doon, so balik tayo dun sa story. So, after mapag-isipan nung mayaman na kung saan, dahil hindi siya nakontento, kasi dun sa context ng story, puno na yung kanyang barn na una. Tapos, what he want is to fill another barn. Kumbaga, dahil nga hindi niya na hindi na magkasya sa isa, gusto niya another one. So, yun yung context niya. Tapos, sabi ko, kumbaga hoarding. Yun yung kanina, hoarding. So gusto niya na parang, alam niyo, gigil na gigil siya na kung saan niya ilalagay itong pera na to. So pero, sabi dun sa verse 20, pag binasa natin, God called him fool. Mangmang sa Tagalog, hangal. Ayan, full. Because that very night, his life would be demanded. Sa madaling salita, ano po, yung plano niya, lahat ng plano niya na dapat, ganito, dapat ganito yung gagawin ko, ipipil ko yung barn ko, everything, ako sa akin lahat. Cut short. Kumbaga lahat ng plano niya sa isang iklap, nawala. Amen. Ngayon, ang sabi ng Lord, sabi doon, anong mangyayari? What would happen doon sa mga kayamanan na inimpok niya? Saan siya mapupunta? Amen. So doon pa lang, binibigyan tayo ng aral ng Panginoon na regardless of our status, lahat tayo mamamatay. Amen. Ngayon, sabi ko din sa mga na-sharean ko kanina, ang Lord, kapag umarap tayo sa Kanya, hindi niya tatanungin kung magkano yung kinita mo, anong trabaho mo, anong meron ka. Pero isa lang yung magiging tanong ng Panginoon sa'yo. Ano yung nagawa mo para sa akin? Ano yung mga bagay na ginawa mo na makakapagbigay ng kaluwalhatian sa akin. Ano yung maisasagot mo? Hindi mo pwedeng sabihin doon na, Lord, naging busy po ako kasi nagtrabaho ako na nagtrabaho. Naging milyonarya po ako. Diba? The same response doon sa kwento natin. Ang itatawag sa iyo ng Panginoon, hangal o mangmang. Doon natin malalaman na kung saan lahat ng mga bagay na meron tayo would all become worthless sa harapan ng Panginoon. Laging sinasabi ito ng magulang ko, hindi mo madadala sa hukay lahat ng kayamanan. Kaya pansinin po natin, lahat ng mga mayayaman sa mundo, di ba? So parang kahit nagaano sila kayaman, pantay-pantay na lahat tayo ay nasa kabakong. Lahat tayo napupunta saan? Sa lupa. Kasi hindi kayang dalhin ng pera o hindi kayang maging way yung pera sa kaligtasan ng isang tao. You agree with that? Yan isang heart react naman. So kaya instead of um alam niyo yun, focusing only on the earthly riches, instead na maging perspective o yung thinking mo ay paano ako kikita, paano ako yayaman. Bakit hindi mo isipin sa mga oras na to na paano kaya ako makapagko-contribute sa Lord? 'Di ba? Paano ko kaya
i-center natin yung sarili natin sa heavenly riches. Amen. Kasi yung kayamanan na nagmumula sa Panginoon, yun ay hindi, ano po, hindi nabubulok, hindi nakukuha sa atin. Tsaka naalala ko po, no? So, meron akong experience dito po sa church na kung saan, yung isa sa mga naging, ah, tawag dito, pioneer sa church namin, na nagbigay parang matagal na siya, no? So, narinig ko lang din po yung kwentong ito. So, it's si brother, ano siya, Gonzalo Escanilla, na kung saan, nung time na siya ay naglilingkod sa Panginoon. So, naging ano siya, busy siya sa pag-share ng Word of God. Ginamit siya ng Panginoon sa sa ministry ng healing. Marami siyang ginawa. Ngayon, dumating sa punto at pagkakataon na itong si brother ay nandun na siya malapit na siya sa kamatayan. At alam niyo, nakakatuwa. Kasi, tinestify niya to, sinabi niya dun sa kanyang mga disciples, sa mismo kanyang mga anak, na pinakita sa kanya ng Panginoon na meron buo na yung gintong mansyon niya sa langit. Nakakatuwa. Naano ako doon, parang naalala ko yung story na etong si Brother Gonzalo kasi, ano siya, actually, hindi siya mayaman. So, yung family niya nung mga panahon na yun, nakatira lang sila sa pero pinakita sa kanya ng Panginoon, binigyan siya ng assurance na after many years na kung saan nag-share tsaka nagpagal siya sa ministry, yung uuwian niya o yung pinakita sa kanya into dreams na yung uuwian niya sa langit is mansion. And hindi lang siya basta-basta mansion, gintong mansion. So yung implication na kung saan, nakakatuwa kasi actually naalala ko talaga yung story na yun. Sabi ko, parang nandun yung prayer din sa akin, Little Shepherd, na Lord, sana ganun din. Parang magkaroon ng desire na ah, parang ano yung buhay na kakaharapin mo after death. So, 'di ba? Kasi hindi talaga siya, I mean, yung kayamanan na meron tayo, hindi natin siya madadala sa langit eh. Kaya nga 'di ba sinabi din sa Bible na kaya ganun na lang kahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa langit. Kasi bakit? Same context tonight, apology. Gusto natin, ako, nakapokus sa kanila na they think na wala na silang ibang kailangan. Hindi katulad sa atin na mga, alam niyo yon, yung mga nasa baba ng laylayan o yung mga nasa may kaya lang, na alam natin sa sarili natin na we tend to realize na we are nothing without the Lord. Kumbaga anytime, tsaka mas nakapokus tayo dun sa mismong blessor, yung mismo nagbibigay ng blessing. So, bibilisan ko na lang. Number 4. So, I hope na we are learning something. Bagamat maraming disturbance sa paligid, pasensya na ulit. So, number 4 is the true riches before God. Sabi dun sa 21, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. So, yun nga. Maaaring, sabi po doon, sa story, so, the parable concludes, yun yung sa binasa ko kanina, maaari na sa mga oras na to mayaman ka. So, meron kang cheque sa bangko na may 6 digit, marami kang luxury cars, so kasi yaman ka ng sang DPWH contractor sa panahon natin ngayon. Pero, sa harap ng Panginoon, ano ka? Mahirap ka. Diba? Totoo si Brother Rymer, pero totoo, diba? So, parang, kaya nga 'di ba yung mga mayayaman, natawa din dito yung mga in-example ko kanina na yung mga pina-Bible study ko na kung saan isipin niyo po, parang sila kasi mga sila, yung mga nasa depressed area, mas marami lagi pong puyat yung mga mayayaman. Sabi ko sa kanya, tanongin nila ako kung bakit. Kasi sila iniisip nila kung saan mapupunta yung pera nila, kung paano sila yayaman. Pansinin niyo po, sabi ko sa kanila, tayo pong mga nasa nasa baba ng laylayan, mahimbing po yung tulog natin gabi-gabi kahit sa banig, humihilik pa. So, nandun po yung peace. Kaya nakikita niya po yung analogy. Nandun po yung peace o yung context na kung saan alam natin na bagamat alam niyo yun, surviving kahit isang tuka, 'di ba? Nararanasan na yung sahod. Pansin niyo ba yun? Nagaganon lang. Ayan, pero yung provision ng Panginoon, yung sustenance po sa bawat araw, ganun na lang po, 'di ba? So, true riches are found in the relationship with God. So, sa harap ng Panginoon,
what matters most is yung puso po ng bawat isa sa atin yung relasyon. 'Di ba? If we would dwell tonight, sabi po doon, ano yung may sasagot mo dun sa tanong na, anak, pag dumating yung time na umuwi ka na sa Panginoon at tumarap ka sa Kanya, at tinanong niya sa'yo, anak, ano yung ginawa mo para sa akin? So ano yung maisasagot natin sa Kanya? Kasi yun yung magiging basis ng Panginoon kung papapasukin ka niya ng langit or hindi. 'Di ba? So hindi doon magiging measurement na kailangan sobrang yaman mo, kailangan may cheque ka, kailangan may bangko ka, kailangan may luxury cars ka. So being rich towards God means investing in His kingdom. So hindi po investing sa mga, hindi pag-i-invest sa ano po, sa ano pa mang bagay, hindi sa pagpapayaman, kundi, pero ano po don't get me wrong, hindi po sinabi ng Panginoon na huwag tayong maging mayaman. Lahat tayo may desire maging mayaman. Pero, sabi po doon, kailangan lang, let us make sure to ourselves, bantayan natin yung sarili natin, na kailangan yung pera na meron tayo, hindi siya maging hadlang sa relasyon natin sa Panginoon. Diba? Nakakatuwa kasi kanina, yung mga nanay na sumagot ng question na yun, alam niyo yung naging sagot nila sa akin? Ano ma'am, ano po, ang una-una ko pong gagawin pag na-receive ko yung 1 million, magpapakain po ako ng mga bata. Tapos yung i-share ko po sa mga kapitbahay namin. Yun po, sabi ko nakakatuwa po kayo kasi yung hindi nyo inisip na ako, parang inisip niyo yung interest ng iba bago ang inyong sarili. And that what matters most with the Lord. Kaya kung mapapansin niyo dun sa isang kwento din sa New Testament, yung sa story po nung sa babaeng balo, 'di ba? 'Di ba dalawa sila dun din, na kung saan yung isang lalaki, nagmamayabang siya maigi, pinagmamayabangan niya yung Lord na ito yung maaalay ko sa iyo. Mayaman na mayaman siya. So 'di ba hindi inaccept ng Panginoon yung offering niya, pero ang inaccept niya is yung sa babaeng balo na kung saan umiiyak kasi yung i-offer niya sa Panginoon ay yung pinaka-the last money na meron siya. So, yun yung mayaman sa harapan ng Panginoon. Kaya lagi ko din sinasabi din sa mga pina-Bible study ko, um, mahirap po kayo ngayon, pero hindi habang panahon mahirap kayo. Saka lagi niyo pong tatandaan, mahirap kayo ngayon, pero pagdating po sa langit, dahil nag-invest kayo sa pag-attend, sa pananalangin, pag-attend ng mga Bible study, lahat po yan tinitake into consideration ng Lord. Kaya nga sabi sa Corinthians po, diba, 1 Corinthians 15:58, be immovable, steadfast, always abounding in the work of the Lord. For your labor will not be in vain. Katulad po nung sa example ko kanina kay Brother Gonzalo. So, maaaring every time po yan, katulad po ngayon, sa pag-attend niyo po sa Bible study, binibigyan na po ng Panginoon ng pundasyon yung bahay niyo sa langit, unti-unti. Amen. And until the end of our life, masarap po na mapakinggan sa Panginoon mismo na ang sasabihin sa'yo, well done, my good and faithful servant. Kaya sasabihin sa'yo ng Panginoon na hangal, you're full kasi mas naging center mo yung pera o yung sarili mo. Now, bibilisan na lang po natin. Um, ano po, ayan, so in application dun sa story natin, paano natin siya ma-achieve? Mabilis na lang to Little Shepherd. Paano natin mababantayan yung ating sarili? Number one, guard your heart against greed. Bakit puso? Kasi po in the Bible, heart is the most deceitful above all parts of our body. Kasi 'di ba, kapag sinabi ng puso mo, kaya nga ginawa ng Panginoon na mas mataas ang utak kaysa puso eh. Kasi ang puso madali tayong maloko, amen. So kaya kailangan natin ng wisdom. Kailangan natin ng wisdom that comes from the Lord. Na katulad ng sa babaeng balo, kapag make sure natin sa sarili natin na maging prayer natin na, Lord, ano po, na bantayan niyo po yung puso ko. Kaya share ko din po sa kanila. Kaya po pala pangit din po pala pag naging sobrang yaman ka. Kaya dapat ang maging panalangin natin, Panginoon, wag mo akong sobrang pagpalain, baka makalimutan kita. Panginoon, wag mo naman po akong pagkulangin. Kasi baka naman, baka din malimutan kita. Kumbaga parang alam niyo po yun, yung dapat ang ibinibigay lang, ang nagiging prayer lang natin, Lord, yung sapat sa pangangailangan. Kasi aminin man natin at hindi, kapag nagiging sobra tayo sa lahat ng bagay, dahil tao tayo and we are imperfect sa harapan po ng Panginoon, ano po yun, nag-center or meron talagang greed. Kasi yun yung selfish nature natin eh. We are, yun,
By the sin of Adam kasi, diba? Number two, use resources for God's glory. Again, hindi po masamang maging mayaman at hindi po masamang magkaroon ng desire na maging mayaman. Pero, make sure na pagiging tayong good stewards po. Amen? Kung ano man po yung resources, kung ano man po yung pera na meron tayo o mga pagpapala na meron tayo, we need to make sure na ibibigay natin, isi-share natin siya sa iba. Amen? Kasi po bakit? Yung iba, yung kapwa, yun po yung reflection ng Panginoon sa atin. Kaya nga 'di ba sinabi, love one another as you love yourself. Mahalin mo ang Diyos gaya ng iyong sarili at mahalin mo ang kapwa. Mahalin mo ang sarili gaya ng iyong, mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi bakit? Yung the community that you have, your family, your friends, and those people na in need, they are the extension of God's glory. Now, ang Lord, kapag tama yung puso mo, hindi siya madamot. Tama ba, Little Shepherd? So, hindi siya madamot na pagpalain ka. Kasi ang Lord, ano siya eh, giver and pleasure siya sa lahat. So kapag tama yung puso mo, ang Lord yung magbibigay ng ways and means, miracles to provide for you. Proven and tested po yan. Number three, live with eternity in mind. So don't be short-sighted. Prepare for your ultimate accountability before God. So ayun po. So maging futuristic po tayo na kung saan at the end of the day, kagaya po ng question ko kanina, na ihaharap natin sa Panginoon, anong nagawa mo para sa Panginoon? So, kapag naging ganun yung thinking and perspective mo, simula sa mga oras na to, ano mo yun, magiging maayos, magiging align yung mga priorities mo sa buhay. Kumbaga, yes, yayaman ka, pero alam mo na masigit kang mayaman kasi bukod sa mayaman ka, sa physical na mundo, mayaman ka din sa sa spiritual. So, dapat sabay, hindi po siya pwedeng mayaman ka lang sa physical tapos yung spiritual mo gutom. Diba? So, dapat, sila, sabay. Ayan. Yan. Then last but not the least, seek spiritual wealth. So prayer, obedience, service, and faithfulness are true riches. So yun po siya. So again, wag lang po natin i-aim yung physical wealth, yung pera. Yes, hindi po masamang maging mayaman, pero kailangan po maging mayaman din tayo sa spiritual. Sa papaanong paraan? Sa pananalangin. So your presence, the fact na kayo po ay naglaan ng oras tonight, yan po ay pagbigay na ng ngiti sa harapan ng Panginoon. So meron na kayong bintana o meron na kayong pundasyon sa langit. Amen. And kapag pinagpatuloy po natin yung mga ganitong gawain, na kung saan we invest in the kingdom of the Lord, ang Diyos hindi po siya madamot again. Na para tingnan. So naka-record po yan lahat sa langit. Ayan, next. And for my conclusion, yes, Little Shepherd, conclusion na ako. Ayan. So this parable teaches us that life is not measured by possession, but by our relationship with God. Amen? So hindi po tumitingin ang Panginoon kung gaano karami ang savings na meron ka, o sa kung gaano karami yung pera na meron ka ngayon, pero the Lord is looking into our hearts. Ngayon, kamusta na po ba yung relasyon natin sa Panginoon? How are we right now in the presence of the Lord? Now, to be truly wise is to live in the light of eternity, not just for today. And ayun po, I just want to share this song. So, maybe in your devotion time or in your quiet time. So, this is a very old song. So, sana, kung makasakaling minailam, so, pakantayin ko lang siya ng mabilis. So, the song goes, Oh Lord, my God, all I desire is you. Oh Lord, my God, all I desire is you. More precious than silver, more costly than gold. No riches on the earth compares with you. And what can this world offer when all I desire is you? And what can this world offer when all I desire is you? So yun, maging ano po natin to, maging awit po natin siya sa gabing ito na more than the riches
the golds and the silver of this world. Maging goal po natin na kung saan, ano po, the desire to praise the Lord all the days of our life. And as our reflection po for tonight, so ang sabi ni Little Shepherd ay, pwede tayong sumagot sa ating chat box with this one. So here are the question. And I hope na tayo po ay may natutunan sa gabing ito. What part of the story stood out to you the most? Number two, why do you think the rich man was called a fool? And number three, what does it mean to be rich towards God? Ayan. Sige po. So sige doon muna tayo sa first question. Anong oras na pa? Ayan. What does it mean? What part of the story stood to you the most? Or maybe kung di man po natin siya maano lahat, how about your takeaways for tonight? So may natutunan po ba tayo? I hope na meron. So isang heart react naman po kung may natutunan po tayo sa gabing ito. Ayan. Maraming salamat po. Thank you so much po sa pakikinig at pasensya na po sa background noises. So how about let me know in the chat box kung ano po yung natutunan or take away nyo po sa ating turo sa gabi pong ito. So babasahin po natin yan with all that we can. Or kung may gusto pong mag-share sa bawat isa. So hanggang 8:30 pala. O yan, sige po. Sino po sa atin yung gustong mag-share sa chat box or baka may gusto po na mag-share? Ayan, baka po meron. Wala. Kahit po sa chat box, ano po yung natutunan niyo? Pa-flash po ulit ng question. Ay, sorry. Ayan. Here. There. Ayan. Pa-flash po ulit ng question. Ayan po. Ayan. So you can choose one question po dyan sa nandyan. Then let me know in the comment section kung ano po yung answer nyo. Then babasahin po natin yan tonight for the sharing as a reflection po. So again, maraming salamat Little Shepherd for this opportunity and I hope po na may natutunan po tayo somehow tonight. So sabi po ni Sister Melanie Calyanga, life's true value comes from our relationship with God and not in material wealth. Amen! Thank you so much po. Totoo po yan. Yung relasyon po natin sa Panginoon ang pinakamahalaga, wala na pong iba. Amen. Ayan. Share na yan. Ayan. So, sino pa po yung gusto? Dito, syempre, di ko makita kung sino pag naka-share screen ako. Kung sino yung gustong mag-share. So, baka mahihain naman ng ating mga attendees tonight. So, kung nahihiya po tayong mag-speak, kahit po sa chat box, kahit type lang po kayo ng message kung ano po yung natutunan nyo. More on reflection po ako. Thank you. Ayan, more on reflection. Ayan. Unmute na lang. O, yan, sige. So, mag-share daw si Brother Marv. Sige, Brother Marv, take away. Ayan. Hello. Hello Yeah. po. Narinig naman ako, no? Yung sa akin, actually, yung nag-inisip ako, ano yung masasagot ko dun sa tatlong question na sinire mo, Sister Ann. Pero, yun nga, actually, ilang beses ko nang kaya reflection lang. Kasi ilang beses ko nang nababasa tong, yun nga, Parable of the Rich Fool. And akala ko simpleng ano lang din siya. Yun nga, tama ka dun eh. Parang isipin mo kung parang same lang din siya nun sa Prodigal Son or yung anything story about sa richness or yun sa yaman natin, yung sa focus natin. Pero yun nga, it's something stood out talaga for me this week kasi lalo na today because yung richness talaga it's something deep talaga sa atin na kung babasahin talaga natin Bible from the start to until Revelation, from Genesis to Revelation. uh, ang daming beses, maski sa Proverbs, di ba, sa Proverbs, ang daming beses pinapaalala sa atin ni Lord na kung gaano ba ka-important yung
pagiging mayaman in terms of yung pagiging faithful din natin sa kanya. Kumbaga hindi mo siya pwedeng pagsabayin na ah, kaya, kailangan ko muna maging mayaman para maging faithful ako kay Lord. O yung parang sabihin mo, ay, magiging faithful lang ako kay Lord kapag mayaman na ako. Parang we can all be rich naman in terms of yung sa faithfulness natin na hindi natin may measure in terms kung anong meron tayo. Na for example, ngayon nga bang nagsishare ka, sis, papaisip ako na ano bang tumatakbo sa utak ng mga tao na parang, yun nga, sa sobrang gusto nilang magkaroon ng maraming pera na parang, ano bang meron sa, I mean, yun nga, tama ka din dyan sa sinabi mo na dapat sa kahit anong aspect, maski tayo na ako sobrang guilty ako dito sa before na yun nga yung parang akala ko before dahil Christian na ako or yun nga nag-church ako, nagpe-pray ako. I mean yung in terms of pagiging follower ni Christ, is akala ko ang ang gino-Diyos ko talaga siya pero na-realize ko is ang gino-Diyos ko pala talaga pera. Yung yun nga nung nawala na siya sa akin, nung nawala na in terms of alam ni Little Shepherd yung konting story na anyway, ayoko lang pabain. Pero yun nga, nung nawala na siya, nung ko na-realize, ay, oo nga pala, akala ko faithful na ako kay Lord, pero hindi pa pala na parang, yun din yung isa sa realization ko na hindi mo pwedeng sabihin na faithful ka pag marami kang pera or pag wala kang pera, hindi ka pwedeng maging faithful kay Lord na it always boils down talaga sa heart natin. Maski tayo na aminin natin, yun nga, lalo sa mga Christian, parang natatakot tayong yumaman or yung parang magkaroon ng maraming pera, di ba nabanggit mo yun, sis, na pero paano kung binibless ka ni Lord para yumaman ka, para makapag-bless ka pa ng ibang tao? Diba? Yun yung parang always check talaga yung heart natin na paano yun nga, kung yun yung ano talaga, purpose mo sa mundo, diba, na pag ikaw yung yumaman, makakapag-bless ka pa ng maraming tao. Na parang tama yung prayer mo na sinabi yun nga, pag yung sinabi mo na pag nagpipray tayo kay Lord for blessings, i-share talaga natin kasi yun nga, yung tendency natin na pag meron tayo, minsan nag-iisip tayo na ay ano baka kasi sinasabi to ni Lord for our family, for our savings. Yun nga, hindi naman siya masama pero it always talaga na paalala natin sa sarili natin na kapag na-afford na natin lahat or yung talagang secure na tayo, comfortable na yung buhay natin at kapag merong sobra, i-share natin siya sa mga tao na pwede natin paggatian na hindi natin iisipin na kaya natin to sinishare kasi we are blessed. At totoo naman we are blessed. Ang ibig ko lang sabihin is, kaya natin siya i-share kasi yun yung purpose natin sa mundo na to, na hindi dahil mas blessed tayo. Kumbaga nagkakaroon naman ng pride naman sa part na yun, diba? Yun yung parang, yung nagiging effect sa mga tao pag mapera naman. Dahil may pera tayo, nagkakaroon naman ng, feeling ko, masasagot ko na yun sa, yun nga, yun sa 2, yun sa tanong mo sa number 2 na, kaya siguro minsan na tawag tayo na full, na parang feeling natin dahil may pera na tayo, or dahil may pera na siya, yung sobrang ang dami niya ng pwedeng itago, or wala na siya mapaglagyan, na yun nga, naging full na naman tayo, nagiging mayabang na tayo sa sarili natin, na dapat, once na may, na, feeling ko ang gulo na ng sinasabi ko, kaya pasensya na. Pero yun nga, gusto ko lang talaga sabihin is, always check and guard our heart talaga na no matter what, kung ano man yung sitwasyon natin ngayon, kung walang-wala man tayo or kung may sobra-sobra man tayo or kung nasa sitwasyon tayo na comfortable tayo kasi meron tayong pera, always be thankful tayo kay Lord na ano man yung situation natin ngayon, God will always provide. Not in terms of money, but in terms of how faithful God to us in our lives. Basta faithful din tayo sa Kanya. So ayun, thank you po. Thank you, Brother Marv, sa overflowing reflection. Kaya nga, di ba, sabi ko nga kanina, kaya lagi ang lagi tumatak din sa akin sa yung sinabi nung may ate, one of my mentor na dapat yung maging panalangin.
Huwag kang sobrang pagyamanin ng Panginoon. Kasi ang tendency, nalilimutan natin o talagang hindi mo masasabi sa sarili mo na hindi mo malilimutan kasi there will come a time na dahil matitempt ka talaga at matitempt ka ng pera. Kaya it is really important to always guard your heart in everything. Kasi kapag tama yung puso mo, kahit gaano ka pa kayaman, kapag may totoong relasyon ka sa Panginoon, alam mo yon, all of your priorities o lahat ng bagay is magiging tama. Sabi nga ni Faith, to be rich towards God is to know what God's heart is to reach those unreached people groups who need to hear the good news and become His representatives to them. Totoo po, na kung saan, yung nga sabi nga ni Barbs din kanina, di ba? Ano ba yung naiisip ng mga tao sa labas kung bakit lagi nilang hinahabol yung pera? Ang daming di nakakakilala. Tsaka alam niyo yun, nandun yung um, burden. Sabi ko, Lord, kung makikilala lang ng mga taong to kung sino ka, alam mo yun, hindi na sila mag-worry, hindi na nila iisipin yung pera kasi alam nila sa sarili nila, sabi din sa Bible, do not worry about tomorrow. Diba? Amen. Sabi din ni Little Shepherd sa kanyang reflection, true security is never found in wealth but in God's presence. Totoo, hindi sa insurance ang totoong seguridad at ang future, kundi sa presence lang ng Panginoon. Sabi nga, greed promises security but only God can truly satisfy the soul. Now, why do you think the rich man was full? Sabi ni Brother Raymond, kasi nagpo-focus lang siya sa riches niya sa mundo, something na temporary lang, imbes na sa eternity. He is rich sa possession pero sa hindi sa connection niya with God. Okay lang naman na mag-grind tayo para sa maayos na financial situation. Totoo. Pero dapat hindi tayo malalayo sa Panginoon in the process. Kaya nga, I do agree din sa sinabi ni Merps kanina na dapat, wag natin maging desire na, Lord, saka na ako maglilingkod sa iyo kapag pinagpala mo na ako. Dapat ang maging unang goal natin is maging faithful muna tayo sa Panginoon, and by seeing your heart, the Lord will surely become faithful. Sabi nga isa sa mga pangalan niya, He is our Jehovah Jireh, the God that provides. So tsaka lagi kong kiniklaim yung promise ng Lord in Philippians 4:19, that the God, will supply all your needs according to your riches and glory. So nandun all your needs, hindi some of your needs, hindi one of your needs, all your needs. Amen. Sabi din ni Josiah, being rich towards God goes deeper than material wealth because it's the posture of your heart and the way you live your life in relation to Him. Totoo. Puso, sabi nga ng Gilas, puso ang ating puhunan. Prioritizing Him above all else, offering your whole self time, talents, love, faith, struggles, being genuine giving from the heart, even if it seems small, toward God, because God values sincerity over quantity and trusting Him fully. Wow, salamat, sister, sa iyong magandang reflection. Totoo yon sa buhay ng bawat isa sa atin. So what matters most sa Panginoon, at the end of the day, we are just stewards. Lagi po nating tatandaan yun. Aanhin mo yung pera, yung pera na yan, pwede siyang mawala sa isang kisap mata, sa isang iglap. So why not focus yourself on the one who blesses more and gives you more blessing rather than focusing on what is on the world. Our mission, our mistake, sabi ni Sister Melanie, is earthly possession. Sabi ni Katrina din, when we pray for provision and blessings, we may also pray that we will be good too. Totoo. I do agree with you, Kat. Sabi doon, kailangan maging good stewards talaga tayo. Kasi kapag, sabi ko nga, pag tama yung puso mo at itinatak mo sa puso at sa isip mo na Lord, stewards mo lang kami, 'di ba? Hindi ka magkakaroon ng misaligned priorities. Magiging tama yung hakbang mo sa Panginoon and everything. Marami po akong kakilala na mga mayayaman pero they are actively serving sa Panginoon. Sabay, na pag sa ano nila, na kung saan, at the time na kung saan sila ay nagiging faithful sa Panginoon, mas higit po silang pinagpapala. Sabi din ni Reimer, ayan, ayun, to be rich towards God means to be full of His love or full of the fruits of the Holy Spirit. And ito yung type of wealth na overflowing na hindi mapantay ng financial wealth. Totoo. At the end of the day, parang, di ba kaya nga sanabi sa Corinthians, ano po, di ba?
yung love is patient, love is kind. So, may nabasa din akong verse na kung saan, sa lahat ng qualities, di ba, love yung pinaka mabigat sa lahat. Kasi, when you love God, di ba, kapag mahal mo ang isang tao, isang bagay, all will follow. Lahat ng qualities na yun. Kaya, it is really important that we surround ourselves with the love of the Lord, with the Word of God. Tsaka, magpayaman tayo sa spiritual at hindi sa mundo. Sabi ni Mika, nakakatuwa kahit mahiyain po kayo. Maraming salamat po at may natutunan kayo. Salamat sa Holy Spirit for giving each and every one of us the wisdom to reflect. Sometimes without God's character, especially in bad season, we forget that He provides. Totoo. We provide that He is God. So we tend to rely on ourselves na lang. Totoo naman. Abandoning Him kasi na feel natin na hindi siya nakikinig sa atin. When in fact, He is continuously providing in the perfect time and perfect measure. Based on my own understanding po, the point kasi na we're self-centered is what we rely on our strength at sa mga material possessions natin. Na hindi natin kailangan humingi or mag-pray kay God. Kung ano yung nakikita, nothing evident in physical form like money, good, we idolize it. Yes, totoo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kahit na Kristiyano ka, at the end of the day, the root of all these things is yung because we are sons of Adam. And, di ba? Makasalanan talaga tayo. So kahit nagaano kahit kahit gaano ka katagal sa Panginoon or sa ministry, alam nyo yun, makasalanan ka pa din in the end. Magkakasala at magkakasala ka. Kaya you must always guard your heart. Yun yung pinaka-importante din na lesson din sa akin na di mawawala yung selfish at sinful nature natin. Pero kapag halimbawa, we cultivate ourselves with the love of the Lord, at the same time, humingi tayo ng tawad every time na nagkakamali tayo. That's what's important with the Lord. So the parable warns us, sabi ni Jerry, not to put our security in material wealth, but in God, who gives true and lasting life. Nowadays, we can deny that we are focused on the worldly things to satisfy, our fleshly desire, money, fame, and all in the luxury of this world. If we read the book of Ecclesiastes, it talks about vanity. Amen. Ayan. Totoo yun. Diba? Kasi nga we live in a world that is materialistic. Kaya totoo yung kanta ni Madonna, material, 'di ba? Kasi yun yung gustong i-imply ng devil sa atin eh. Ganito dapat yung gawin mo, ganito dapat yung makuha mo. At kapag nagpatem ka doon, alam niyo yun, kapag hinayaan mo yung enemy na if you entertain that kind of thoughts, amen, yun na yun. Yun yung magiging start na kung saan unti-untiin ka niya na ilayo sa Panginoon. Over doon. Kaya, ayan, next. Greed and arrogance make Satan fall. At yung patuloy niyang ginagamit to deceive us. I remember when he tried to test Jesus na binigay niya ang lahat ng kayamanan dito sa mundo. Basta sinamba niya, siya ni Jesus, but the Lord serves the best example to us kung paano tayo tutugon sa temptasyon. Yes, word by word. Worldly treasures can pass, but heavenly is eternal. Let us pour our sights on spiritual realities. Hindi lang pera ang ginagamit ng kaaway, maging ang pagkaingit natin sa kapwa. So again, yung 7 deadly sins po, ang pag-prioritize sa ibang bagay rather than God. Kaya napakahalaga na suriin po natin ang ating motibo. God sees our hearts. What God gives, He can take away. Nanala ko yung isang kanta din. Ngayon, yung kanta, every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. So yun, maganda rin yung kanta na yun ni Matt Redman na it is a reminder na what God can give, God can also take away. Amen. Tsaka ito ba yung story ni Job? Ayun. Na sa dami ng yaman niya sa isang iglap, kinuha ng Panginoon. Pero dahil nanatili siyang tapat, naging tama yung puso niya, ibinalik ng Panginoon doble. Diba? Yung yaman na meron siya. And 1 Corinthians 15:22, for as Adam all died, so in Christ all will be made alive. So again po, maraming salamat, Little Shepherd, sa pagkakataon
na mabigyan po na makapag-share sa bawat isa po sa atin. So, ibibigay ko na po yung floor kay Little Shepherd. Muli, God bless us all and maraming maraming salamat po sa buhay po ng bawat isa and to God be all the glory. Thank you po.